Tugtugan! Uwangan! Tugtugan na! Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Buwan ng Marso 2006 nang tanggapin ni Waldo si Gabriela, isang baklang beautician. Agad na gumaan ang loob ko sa kanya nang malaman kong kababayan pala siya ni Nelson. Kasama ko si Gabriela sa parlor na minamanage ko at nalaman kong may kapatid pang bading si Gabriela na na kay Waldo naman sa second branch. Ayon sa kwento ni Gabriela, siya daw ang panganay sa kanilang 8 magkakapatid. Mahirap daw ang buhay sa kanila kaya't hindi rin siya nakapag-college. Ganon din si Jen na kapatid niya. Noong makita ko si Jen ay natuwa ako dahil magkamukha sila ni Gabriela. Mas matanda nga lang si Gabriela dahil siya ang panganay at si Jen ay pang-anim. Nagpunta sila ng Maynila para magtrabaho hanggang sa napadpad daw silang magkapatid sa Cavite. Nakakatuwa silang pagmasdan dahil magkapatid sila pero para silang best friends. Ate ang tawag ni Jen kay Gabriela. Ako naman ay sobrang natawa noong malaman kong ang totoong pangalan ni Jen ay Generoso pala. Parang namumukhaan kita. Ganito ang narinig ko kay Jen noong sumapit ang linggo at si Nelson naman ang nagpunta ng Cavite para makasama ako. Ikaw din parang kilala kita. Ganito ang sagot ni Nelson kay Jen. Nagkatanungan sila pero walang tugma sa mga sagot sa mga tanong nila hanggang sa nasabi nilang baka kamukha lang nila ang mga kakilala nila. Noong linggong yun ay sinurpresa ako ni Nelson sa kanyang pag-anyayang uuwi daw kami sa kanila para maipakilala din ako sa parents niya. Yun ay sa susunod na Biyernes na. Nagpaalam ako kay Waldo at sa parents ko at okay naman. Kaya natuloy nga kami sa pag-uwi namin kina Nelson. Nakilala ko ang kanyang buong pamilya. Kaya lang ay noon na rin ako napasuko ni Nelson. Nagtabi kami sa tulugan at doon ay hindi na ako nakatanggi noong ako ay kanyang angkinin. A long and lasting love that many people find. But those who do, their whole life through, put their heart and soul behind it. A long and lasting love. A long and lasting love. What I always dreamed of. And when I look into your eyes, I knew I'd really seen love. Long and lasting love. I never thought that I would meet someone so beautiful. I never thought I'd see a love like this. Tonight I'll show you that I love something beautiful. And I feel it with a kiss. A long and lasting love we share for many reasons. A special bond that goes beyond the changing of the seasons. A long and lasting love. A long and lasting love. Someone I can care for. Someone to be loved for the rest of my life. Long and lasting love. I never thought that I would meet someone so beautiful. I never thought I'd see
what I always dreamed of. And when I looked into your eyes, I knew I'd really seen love. A long and lasting love. A long and lasting love. A long and lasting love. Hindi ko naman pinagsisihan yon, lalo na't nasabi din sa akin ng ate ni Nelson na ako pa lang daw ang kaisa-isang babaeng inuwi ni Nelson at ipinakilala sa pamilya niya. Noon pa nga lang Papa Dudut ay ramdam ko na parang member na ako ng kanilang masayang pamilya. Sabay din kaming umuwi ni Nelson sa Valenzuela noon at ang mama ni Nelson, napakabait. Napakarami niyang padalang saging, munggo, bataw, at malagkit na bigas para daw sa mama ko. Masayang masaya ako noon Papa Dudut kasi talagang ramdam ko ang kasal na lang ang kulang sa amin ni Nelson. Tuwang-tuwa din si mama noong dumating kami ni Nelson sa bahay. Inihatid kasi ako ni Nelson at sabi pa ni mama kay Nelson, pakisabi sa balae ko na, salamat ha. Makakarating po. Nakatawa namang sagot ni Nelson. Totoong noon ay nagsimula na ang mas matibay at mas masayang pagsasama namin ni Nelson Papa Dudut. 2006 noon. Ganun lang. Nagsasama lang kami ni Nelson kapag linggo at kapag hindi ako ang uuwi, siya ang nagpupunta ng Cavite. 3 taon pang ganun hanggang sa isang araw ay bigla na lang nag-text si Nelson. Umuwi ako sa amin eh. Pasensya ka na kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Okay lang mahal. Regards na lang sa parents mo at sa mga kapatid mo. Reply ko. Makakarating. Reply niya. Hanggang kailan ka dyan? Tanong ko. Hindi na ako babalik ng Valenzuela eh. Ikinagulat ko ang reply na ito ni Nelson. At noong tanongin ko ay hindi maliwanag ang sagot niya. Basta lang. Ganito ang reply niya. Noon na kumabog ng malakas ang dibdib ko hanggang sa namalayan ko na lang na nag-aaway na kami sa text. I lie awake, thinking of the days gone by, wishing that you're still here with me, baby. I was wrong, and now you're gone. Please hear this heart of mine. Hear me calling. Whenever you're around me, I feel different in your arms. With the way you touch me, I feel your love the rest of the time. Your love so true, and I never knew that it's you I need all this time. Hindi ganun kadaling pakawalan si Nelson. Mahal na mahal ko siya at may mga nangyari na sa amin. Nalaman kong nahiya siyang aminin sa akin na nadamay siya sa gulo sa factory at isa siya sa mga natanggal sa trabaho. Noong sumabit ang pista nila ni Gabriela at Jen, ay umuwi sila at nagpa siya akong sumama. Gusto kong surprisahin si Nelson. Gusto kong patunayan sa kanya na hindi ang pagkakalayo namin ang dapat na sumira sa aming relasyon. Susubukan ko rin siyang yayaing sumama sa akin sa Cavite upang doon na lang siya maghanap ng trabaho. Kaya't noong pagdating pa lang namin ni Gabriela at Jen, noong besperas ng pista nila, ay niyaya ko na silang samahan ako kina Nelson. Kaso ay si Jen na lang ang sumama dahil si Gabriela ay manonood daw ng liga ng basketball dahil kasali ang isang kapatid nilang si Goryo. Na ayon sa kwento ng mga nadat na naming mga bagets, ay si Goryo daw ay isa sa mga pinagpipili ang maging MVP. Sa totoo lang ay masaya ang nadat na namin kina Gabriela. Kaso ay gusto ni Jen na i-invite talaga si Nelson sa pista nila kaya kami ay nagtungo agad kina Nelson. Akala ko noon ay walang tao sa bahay nila kasi napakatahimik at sarado ang pinto ng mga bintana.
Kaso noong magtagpo si Jen, gamit ang malakas at matinis niyang boses ay bumukas ang pinto. Isang babaeng buntis ang lumabas. Bata pa ang babae. Parang ka-age ko lang siya at or mas matanda ako ng konti. Ano yun? Mahinang tanong niya. Si Nelson, sagot ni Jen. Wala eh. Nasa trabaho. Parang may pag-aalinlangan na sagot ng babae. Anong oras ang dating niya? Tanong ulit ni Jen. Gabi na siguro. Bakit? Sino kayo? Ako si Jen. Siya naman si Evie. Girlfriend siya ni Nelson. Nakita ko kung papaano namilog ang mata ng babae noong sabihin ni Jen na girlfriend ako ni Nelson. Alam kong naramdaman din ni Jen ang pagkabigla ng babae. Eh ikaw, kapatid ka ba ni Nelson? Tanong ni Jen. Hindi niya ako kapatid. Asawa niya ako. Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iiwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na ako kailangan? Siya na nga ba ngayon ang bago mong mahal? Bakit tinatanggap ng puso't damdamin dating pag-ibig mo? Ngayon di na akin. Nakita ko kayo. Huwag mo nang ilihim na kaya kakapat sa kanya naglalambing. Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iiwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na ako kailangan? Siya na nga ba ngayon ang bago mong mahal? Kasalukuyan na ang inuman sa likod ng bahay ni na Gabriela nang dumating kami ni Jen. Sa van pa lang kung saan kami sumakay pa uwi ay panay nang iyak ko at yakap ng yakap sa akin ni Jen upang makisimpatya. Sa bahay ni na Jen ay walang lugar na walang tao. Pati sa kwarto nila ay may mga bisita kaya naman wala akong lugar na pwedeng pag-iyakan kasi parang gusto ko nang umiyak lang ng umiyak sa ginawa sa akin ni Nelson. Hanggang sa noong hindi ko na kaya ay tumakbo ako sa banyo nila. Doon na lang ako iiyak pero ibubukas ko pa lang ang pinto sana ay bigla namang itong bumukas at isang lalaking nakatapis ng tuwalya ang nagbukas. Napansin ko ang kanyang abs pero hindi ko tinignan ang mukha niya dahil medyo matangkad ito at ayaw kong tumingala dahil makikita niya ang luhaan kong mga mata. Pumasok ako ng banyo at doon ako umiyak ng umiyak. Maya-maya pa'y narinig ko ang boses ni Gabriela. Ang sabi niya ay, saluhan ko na lang daw sila sa inuman nila para mabawasan ang sama ng loob ko. Gusto ko ang sinabi ni Gabriela kaya't lumabas ako ng banyo. Nakipag-inuman nga ako sa kanila, pakonti-konti pero makaraan ng ilang oras ay tawa ako ng tawa. Tapos ay iiyak, para na akong baliw. Hanggang sa hindi ko na malayan ang mga ginagawa ko. Naramdaman kong inakay ako ni Jen at ang sabi niya ay matulog na ako. Parang umiikot na ang mundo ko noon kaya't sumama ako kay Jen nang dalhin niya ako sa isang kwarto. Noong buksan ko ang pinto ay nahulog ang sipin niya at nawasak ito. Noon niya ako binitawan upang pulutin ang partes ng nawasak niyang sipi. Ako naman ay pumasok na sa kwarto at diretso sa kamang nakita ko. Pero paghiga ko ay naramdaman kong may tao sa kama. Hinayaan ko na lang. Kaso naramdaman ko ang pagpatong ng kamay niya sa ibabaw ng tiyan ko. Kinapa ko ang kamay niya at matigas. At hitong yon ay si Nelson ang kaagad na rumihistro sa imahinasyon ko. Bumalikwas ako paharap sa kanya at yumakap ako. Maya-maya pa'y niyakap niya ako at hinagkan sa mga labi ko. Hanggang sa nakaramdam ako ng kakaiba. Lasing man ako ay naramdaman ko ang bawat kilos niya, pati ang matinding hapdi at kirot na yon ay hindi ko nalimutan.
Tinangay na ako ng matinding antok pagkatapos noon. Matinding sakit ng ulo ang naramdaman ko matapos kong imulat ang mahapdi kong mata. Maliwanag na at umaga na at nakita ko marami akong katabi sa higaan. Si Gabriela ang nasa kanan ko at babae ang nasa kaliwa. May mga tao pang tulog sa sahig. Naramdaman ni Gabriela ang paggalaw ko. Umaga na pala, narinig kong sabi niya bago tuluyang tumayo. "Diyan ka natulog?" Tanong ko. "Obvious ba?" Sagot niya. "I mean, sinong unang natulog? Ikaw o ako?" "Ikaw. Nadatnang kita na tulog ka." "Sino yung kasama ko dito kagabi?" Tanong ko. "Wala, mag-isa ka dito noong matulog kami." Doon ay natigilan na ako. Hindi ko siyempre masabi kay Gabriela na may nakasama ako noon. Parang gusto ko ring isipin na guni-guni lang ang mga nangyari kagabi pero imposible. Bawat lalaking makita ko sa bahay ni na Gabriela noong umagang yon ay tinititigan ko. Parang gusto kong malaman kung sino ang nakatabi ko dahil imposibleng guni-guni ko lang ang naramdaman ko sa kalasingan ko. Natatandaan ko pa ang mga nangyari. Kaso ay naging busy na kami the whole day dahil kapistahan na at tumulong ako sa mga gawain. Inagabihan, akala ko'y uuwi na kami pero hindi pala. Nagaya pa sila at sumama naman ako. Isang van kami. Sa mga kasama namin lalaki ay 3 sa kanila ang pakiramdam ko'y siyang nagsamantala sa akin. Herman, si Gino at si Harvey. Halos magkakapareho sila ng katawan at tangkad. Si Harvey ang pinsan ni Gabriela samantalang si Goryo at Gino ay kapatid nila. In fairness, pare-pareho silang may itsura. Pare-pareho silang halos ng kulay, may mga kulay kayo mangge. Si Harvey ang mas pinagdudahan ko dahil panay ang sulyap at ngiti sa akin. Pero alangan namang tanungin ko siya at nanatili na lang akong tahimik at sinikap ko na lang na mag-enjoy kahit na sa totoo lang ay magulo ang isip ko. Magulo dahil sa naglalakihang katanungan gaya ng sino talaga sa kanila ang nakasama ko. Pati rin siyempre sa masakit na katanungang bakit ako ginago ni Nelson. When there's a dark storm on your horizon and you think you can't get through it, just put your hand in mine and I'll show you how to do it. When the future looks uncertain, you can count on me, be there. When your heart and soul are hurting, just look at
Stories. Tugtugan!